Sa mundong ito, hindi lahat ng dugo ay nanay at hindi lahat ng nanay ay kadugo. Si Elena ay isang tapat at mapagmahal na stepmother. Sa loob ng 5 taon mula nang mamatay ang asawang si Albert, inialay niya ang kanyang buhay, pagod at yaman para sa anak-anak niyang si Julian. Pinagtakpan niya ang lahat ng pagkukulang ng biological mother nitong si Carmen na mas pinili ang pera kaysa sa anak dahil lamang sa pangakong iniwan sa yumaong asawa. Ngunit ang lahat ng sakripisyo ay nauwi sa isang malupit na trahedya. Sa araw ng pinaka-engrandeng kasal ni Julian sa ambisyosang si Isabella, isang marahas na sampal ang tinanggap ni Elena sa harap ng 200 VIP guest. Ang dahilan? Umupo si Elena sa presidential table na inalaan daw ni Julian para sa kanyang totoong nanay na si Carmen. Pinahiya, minaltrato at itinaboy sa tabi ng basurahan. Dito nagtapos ang pagiging martir ni Elena. Sa gitna ng kahihiyan, bumangon ang isang babaeng may taglay na bagsik at talino. Sa isang iglap, winasak ni Elena ang kasal na siya mismo ang nagbayad. Pinawi niya ang bawat sentimo, bawat ari-arian at bawat karangyaan na tinatamasa ni Julian. Ang sampal ng katotohanan ay isang kwento ng matamis na paghihiganti, pagbawi sa sariling dangal, at ang masakit na realidad na ang pagmamahal, gaano man kadalisay, ay dapat ibinibigay lamang sa mga taong marunong rumespeto. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaayasya. Ito ang inyong lingkod, Miss Angge, na muli maghahatid sa inyo ng isang kwentong kukurot sa inyong puso at magpapakulo sa inyong mga dugo. Bago tayo magsimula, isang malaking pagsaludo muna sa ating mga masusugid na tagapakinig mula sa OFW, Kabayan Stories. Saan mang sulok kayo ng mundo, naroon sa gitnang silangan, sa Europa o sa karatig bansa man sa Asya, ang kwentong ito ay alay namin sa inyong mga sakripisyo. At syempre, hindi mawawala ang pasasalamat kay Boss Rainiel na patuloy na pagsuporta at paggabay sa ating munting tahanan dito. Mga kabayan, naranasan niyo na bang ibigay ang lahat? Ang oras mo, ang yaman mo, at ang buong pagkatao mo? Para sa isang taong itinuring mong sariling dugo't laman. Pero sa huli, isang sampal lang pala ang isusikli sa'yo? Ngayong gabi, ating tunghayan ang kwento ni Elena, isang stepmother na naging martir sa loob ng 5 taon. Nagbayad ng milyong-milyong piso para sa kasal ng kanyang stepson, pero sa harap ng 200 bisita, itinuro siya sa pwesto ng basurahan. Handa na ba kayong makita kung paano bumangon ng isang ina na minaltrato? Handa na ba kayong saksihan ang muling pagbangon ng dangal na pilit nilang tinapak-tapakan? Ito ang sampal ng katotohanan. Upo na, makinig, at damhin ang bawat salita. Simulan na natin. Malamig ang ihip ng hangin sa sementeryo. Tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Elena. Nakatayo siya sa harap ng puntod ni Albert, ang lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili. 5 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin sa alaala niya ang huling gabi sa ospital. Elena, ang anak ko, mahinang sambit ni Albert noon habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng asawa. Huwag mong pababayaan si Julian, siya na lang ang meron ako. Pangako, Albert, sagot ni Elena habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Ituturing ko siyang parang tunay kong anak, hindi ko siya iiwan. At tinupad ni Elena ang pangakong iyon. Sa loob ng 5 taon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapatakbo ng naiwang construction firm ni Albert. Mula sa pagiging isang simpleng may bahay, naging isang matapang na negosyante si Elena upang masigurong hindi mararanasan ni Julian ang anumang kakulangan. Ngunit ang pagmamahal na ibinigay niya ay tila isang kalsadang may iisang direksyon lang. Nasaan ang allowance ko? Isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising kay Elena mula sa kanyang pagmumuni-muni sa terrace ng kanilang mansyon. Si Julian, 19 na taong gulang na ito, matangkad, gwapo, ngunit ang mga mata ay laging puno ng puot kapag nakatingin sa kanyang stepmother. Julian, kararating ko lang galing sa site. Hindi mo ba muna ako kakamustahin man lang? Mahinahong tanong ni Elena. Bakit kita kakamustahin? Hindi naman kita nanay. Singhal ng binata. Nasaan na ang cheque ko? May out of town kami ng mga kaibigan ko at kailangan ko ng pera. Napabuntong hininga si Elena. Binuksan niya ang kanyang bag at inabot ang isang cheque. Ito ang para sa buwan na ito.
Gamitin mo sa tama, Julian. Malapit na ang pasukan. Kailangan mo mag-focus sa studies mo. Hablot ang checking iniabot ni Elena. Wag mo akong pangaralan. Pero lang ang kailangan ko sa'yo, hindi ang payo mo. Isang hamak na pamalik ka lang sa nanay ko. Darating ang araw, kukunin ako ni Mama Carmen at iiwan ka namin sa kangkungan. Pinanood ni Elena ang pag-alis ng kanyang anak-anakan. Masakit. Bawat salitang binabitawan ni Julian ay parang tusok ng karayom sa kanyang puso. Alam ni Elena ang katotohanan tungkol kay Carmen, ang babaeng nang iwan sa bata noong 7 taong gulang pa lang ito para sumama sa ibang lalaki. Ang babaeng hindi man lang tumatawag kung hindi pera ang pag-uusapan, ngunit pinili ni Elena na manahimik. Ayaw niyang saktan ang damdamin ni Julian. Gusto niya manatiling perpekto ang imahe ng biological mother dito sa isip ng bata, kahit ang kapalit noon ay siya ang magmukhang kontrabida. Para kay Albert, pulong ni Elena sa sarili niyang habang pinapahid ang isang butil ng luhang pumatak sa kanyang pisngi para sa pangako ko sa kanya. Hindi alam ni Elena na ang pasensyang iniingatan niya ay unti-unti nang nauubos at ang tinitingala niyang anak ay siyang mismong wawasak sa huling piraso ng kanyang pagkatao sa harap ng maraming tao. Isang gabi, habang abala sa Elena sa pag-aayos sa mga payroll sa kanyang home office, narinig niya masayang boses ni Julian sa kabilang silid. Bihira itong mangyari. Karaniwan ay puro dabog at pagsigaw ang naririnig niya mula sa binata. Dahan-dahang lumapit sa Elena sa bahagyang nakabukas sa pinto ng kwarto ni Julian. Nakita niyang nakaupo ito sa kama, hawak ang cellphone at may malawak na ngiti sa mga labi. Opo, ma. Opo, pangako. Pag-iipunan ko yan. Miss na rin kita, ma. Sobrang hirap dito. Lagi akong pinapagalitan ng stepmother ko. Parang katulong ang tingin niya sa akin, sabi ni Julian sa kausap. Napaatras si Elena. Parang sinaksak ang puso niya. Siya? Pinapahirapan si Julian? Samantalang lahat ng luho mula sa pinakamahal na gadgets hanggang sa imported na sapatos ay ibinibigay niya sa isang iglap. Nang matapos ang tawag, pumasok si Elena. Julian, sino kausap mo? Agad na nagbago ang mukha ni Julian. Mula sa ngiti, naging liyab ng galit ang kanyang mga mata. Wala ka na doon. Pero sige, sasabihin ko sa iyo para malaman mo kung sino ang tunay na reyna sa buhay ko. Si Mama Carmen yun. Sabi niya, malapit na siyang umuwi. Sabi niya, miss na niya ako. Julian, alam kong ano, na mas mabuti siya sa'yo? Singhal ni Julian. Kaya lang naman siya umalis noon dahil kailangan niya magtrabaho. Hindi katulad mo na nakasandal lang sa yaman ni Papa. Hindi makapaniwala si Elena. Siya ang nagpalago ng negosyo ni Albert na noon ay malapit na malubog sa utang. Siya ang nagpuyat para maisalba ang kumpanyang nagpapakain sa kanila ngayon. Pero sa mata ni Julian, siya ay isang oportunista. Kinabukasan, isang mensahe ang natanggap ni Elena mula sa isang hindi pamilyar na numero. Isang international number. Elena, ito si Carmen. Alam kong marami kang pera. Nagpadala ako ng listahan ng mga gusto kong gamit sa email mo. Ipadala mo sa akin ang pera sa loob ng 2 araw. Kung hindi, sasabihin ko kay Julian na pinagbabawalan mo ako makausap siya. Alam mo kung gaano ako kamahal na anak ko. Isang salita ko lang, kamumuhian ka niya habang buhay. Nanginig ang mga kamay ni Elena. Binuksan niya ang kanyang email. Isang listahan ng mga designer bags, alahas at cash amount na aabot sa kalahating milyon ang hinihingi ni Carmen. Ito ang sikretong matagal nang itinatago ni Elena. Sa loob ng 5 taon, si Carmen ay parang linta na sumisipsip sa kanyang yaman. Kapalit ng katahimikan, binabayaran ni Elena si Carmen para lang magpadala ito ng mensahe kay Julian tuwing birthday nito o para tumawag minsan-minsan upang hindi panghinaan ng loob ang bata. Hanggang kailan mo ako gagamitin, Carmen? Pulong na Elena sa sarili. Ma'am Elena, tawag ng kanyang sekretarya sa intercom. Nasa lobby po si Miss Isabella. Gusto raw po kayo makausap tungkol sa budget ng engagement party nila ni Sir Julian. Napahilo sa sentido sa Elena. Hindi pa man siya nakakawala sa anino ni Carmen. Dumating na ang isa pang bagyong susubok sa kanyang pasensya. Si Isabella, ang babaeng walang ibang nakikita kay Julian kundi ang perang galing sa bulsa ni Elena. Pumasok si Isabella sa opisina ni Elena na tila ba siya ang may-ari ng gusali. Suot ang isang napakaikling pulang dress at matutulis na takong. Dire-diretso siyang naupo sa harap ni Elena nang hindi man lang bumabati. Tita Elena, panimula niya. Bagaman bakas ang kaplastikan sa kanyang boses, I've reviewed the budget you sent for the engagement party. Honestly, it's a bit cheap.
Ipinatong ni Isabella sa mesa ang isang folder na puno ng mga clipping mula sa mga luxury wedding magazines. Chip? Ulit ni Elena, pilit na pinapakalma ang sarili. Isabella, 500,000 pesos ang inilaan ko para sa isang gabi lang. Hindi pa kasama dyan ang magiging gastos sa mismong kasal niyo ni Julian. Well, Julian deserves the best, right? After all, siya lang ang tagapagmana ng lahat ng ito. Ani Isabella habang ikinagala ang paningin sa marangyang opisina. Gusto ko ng catering mula sa isang 5-star hotel at ang gown ko dapat gawa ng isang sikat na designer. Julian promised me a dream wedding and I expect you to deliver. Isabella, ang pera ng kumpanya ay hindi basta-basta pwedeng ilabas para sa luho. Pinaghihirapan ang bawat sentimo rito. Paalala ni Elena. Eksakto naman bumukas ang pinto at pumasok si Julian. Agad na nagbago ang anyo ni Isabella. Mula sa pagiging mataray, naging tila isang maamong tupa na lumapit kay Julian at yumakap sa braso nito. Babe, I think your tita doesn't like me. Pinapahiya niya ako dahil lang sa gusto ko na magandang party para sa atin. Pagsasumbong ni Isabella habang kunwaring nagpapahid ng luha. Nagtagis ang bagang ni Julian at lumingon kay Elena. Ano na naman ba ito? Pati ba naman ang kaligayahan namin ni Isabella titipirin mo? Magkano lang ba yung hinihingi niya? Kumpara sa kinikita ng kumpanya ni Papa. Julian, hindi ito tungkol sa pagtitipid. Ito ay tungkol sa pagiging praktikal. Praktikal? O gusto mo lang suluhin ang pera? Putol ni Julian. Alam ko ang laro mo, Elena. Gusto mong kontrolin ang buhay ko sa pamamagitan ng pera. Pero tandaan mo ito. Oras na makuha ko ang mana ko, hindi na kita kakailanganin. Sa ngayon, pirmahan mo ang tseke na hinihingi ni Isabella. Ayoko mapahiya ang mapapangasawa ko sa mga kaibigan niya. Napilitang pumirma si Elena, hindi dahil sa takot siya, kundi dahil ayaw niya mag-eksena sa harap ng kanyang mga empleyado. Habang pinapanood niya lumalabas ang dalawa, nakita niya ang lumingon sa Isabella at binigyan siya ng isang mapanuyang ngisi, isang ngisi ng tagumpay. Naiwang mag-isa sa Elena sa opisina, kinuha niya ang litrato ni Albert sa kanyang mesa. Albert, hanggang kailan ko ba dapat tiisin ng ganito? Pulong niya. Hindi pa natatapos ang araw nang makatanggap siya ng tawag mula sa bangko. Ma'am Elena, may nag-atampong mag-withdraw ng malaking halaga gamit ang supplementary card ni Sir Julian sa isang jewelry store. I-a-approve po ba natin? Alam ni Elena na iyon ang singsing na pinili ni Isabella. Isang singsing na mas mahal pa sa kinikita ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng isang taon. Sa puntong iyon, isang ideya nagsimulang mabuo sa isip ni Elena. Isang plano na hindi lang para protektahan ng kanyang sarili, kundi para ituro kay Julian kung ano ang tunay na halaga ng bawat bagay na tinatamasa nito. Lumipas ang mga buwan at naging mabilis ang takbo ng panahon. Ang bahay ni Elena na dati ay puno ng katahimikan ay naging sentro ng gulo. Araw-araw ay may dumarating na mga wedding coordinator, florist at caterer. Lahat sila ay may mga dalang bill na ang dulo ng perma ay laging kay Elena bumabagsak. 3 million pesos, Elena. Iyan ang kabuuang budget na kailangan natin para sa Grand Class Pavilion. Diretsong sabi ni Julian habang inilalapag ang huling serye ng mga kontrata sa hapagkainan. Napatigil sa Elena sa pag-inom ng kape. 3 million? Julian, sobra-sobra na yan. Ang orihinal nating usapan ay kalahati lang yan. Ayaw ni Isabella ng hamak na hotel lang. Gusto niya sa Glass Pavilion dahil nandoon ang lahat ng VIP guests namin. Ang mga magulang niya, ang mga kaibigan naming elite. Ayaw ko mapahiya. Pulyaw ni Julian. Hindi ka mapapahiya kung gagamit ka ng sarili mong pera, Julian. Mahinahong sagot ni Elena. Pero ang perang ginagamit mo ay galing sa pawis ko at sa kumpanyang itinataguyod ko. Kumpanya ni Papa. Pagtatama ni Julian. Wag mo angkinin ng hindi sayo. Pirmahan mo na yan kung ayaw mong magkagulo tayo rito. Sa likod ni Julian, nakasandal sa pinto si Isabella. Tinitingnan ang kanyang mga kuko na tila ba hindi siya kasali sa usapan. Pero alam ni Elena, ang bawat dagdag sa budget, ang imported peonies mula sa Holland, ang crystal chandeliers, ang 10-course meal, ay lahat dikta ni Isabella. Pipirmahan ko ito. Sabi ni Elena habang tinititigan ng dalawa. Pero gusto kong malaman nyo na ito na ang huling malaking halaga na ilalabas ko. Pagkatapos ng kasal na ito, kailangan nyo nang tumayo sa sarili ninyong mga paa. Tumawa na mahina si Isabella. Of course, tita, after the wedding, Julian will make his rightful place as the CEO, right? So technically, we won't need to ask for your permissions anymore. Hindi sumagot si Elena. Pinirmahan niya ang mga dokumento,
Pero sa bawat hagod ng kanyang ballpen, tila may nababasag sa loob niya. Gabi-gabi, tinitingnan ni Elena ang kanyang bank accounts at ang mga legal na dokumento ng kumpanya. 5 taon niyang iningatan ang yaman ni Albert. 5 taon niyang binili ang mga lupain at ari-arian sa ilalim ng sarili niyang pangalan para maprotektahan ito mula sa mga linta. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit, nakita niya ang isang lumang litrato ni Julian noong bata pa ito. Karga-karga ni Albert habang siya ay nakangiti sa gilid. Sana mali ang nararamdaman ko, Albert. Bulong niya. Sana ay may natira pang pagmamahal sa puso ng anak mo. Pero lalong lumala ang sitwasyon na mapansin ni Elena na unti-unti na itinatago ni Julian ang mga detalye ng kasal sa kanya. Ang mga upuan sa presidential table ay pinabago. Ang mga pangalan sa guest list ay sinasala. At ang pakikitungo sa kanya sa loob ng bahay ay tila siya ay isang estrangherong nagbabayad lang ng upa hanggang sa dumating ang besperas ng kasal. Habang ang lahat ay abala, isang tawag ang muling pumasok sa cellphone ni Elena. Isang boses na puno ng paniningil. Elena, nasaan ang business class ticket ko? At ang allowance ko para sa pag-uwi? Sabi ni Julian, ikaw ang bahala sa lahat. Ani Carmen mula sa kabilang linya. Nabili ko na ang ticket mo, Carmen. Bukas ang flight mo. Siguraduhin mo lang na darating ka dahil iyon lang ang hinihiling ng anak mo. Sagot ni Elena. Ngunit ang hindi alam ni Elena, si Carmen ay may iba ng plano. Isang plano na magiging metya ng pinakamalaking iskandalo sa buhay ni Julian at ang sandaling magtutulak kay Elena upang tuluyang wasakin ang lahat. Bisperas ng kasal. Habang ang buong mansyon ay abala sa huling pag-aayos ng mga dadalhing gamit sa hotel, nananatiling kalmado sa Elena sa loob ng kanyang silid. Hawak niya ang flight itinerary ni Carmen. 10:00 ng gabi, ang dating nito sa bansa. Plano ni Elena na sorpresahin si Julian. Gusto niya makita ang saya sa mga mata ng anak-anakan kapag nayakap nito ang biological na ina sa mismong araw ng kasal. Ngunit 11:00 na ng gabi ay wala pa ring tawag si Carmen. Sinusubukan nitong tawagan ni Elena pero out of coverage ang numero nito. Isang kaba ang nagsimulang gumapang sa dibdib ni Elena. Eksaktong 12:00 ng hating gabi nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Carmen. Elena, wag mo na akong hintayin. Ibinenta ko ang business class ticket na binili mo sa halagang $4,000. Kailangan ko ng cash ngayon dahil malaki ang utang ng kinakasama ko rito. Sabihin mo na lang kay Julia na hindi ako pinayagan ng immigration. Salamat na lang sa pera ha. Huwag ka na mag-alala. Total ikaw naman ang gustong magnanay-nanayan sa kanya, di ba? Panindigan mo na yan. Napaupo si Elena sa gilid ng kanyang kama. Ang nanginginig niyang kamay ay halos mabitawan ng cellphone. Hindi niya akalain na magagawa ni Carmen na ipagpalit ang sariling anak sa halaga ng $4,000. Walang hiyang babae. Pulong ni Elena, hindi para sa sarili niya. Hindi para kay Julian na sabik makita ang ina. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa silid ni Julian. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang ihanda ang damdamin ng binata para hindi ito masyadong masaktan bukas. Ngunit pagdating niya sa pinto, narinig niya ang boses ni Julian at Isabella sa loob. Bukas babe, papapaalis na natin si Elena sa bahay na ito. Sabi ni Isabella na tila ba nagdiriwang. Oo, pagkatapos ng reception, kakausapin ko ang mga lawyers ni Papa. I'm sure may paraan para mabawin lahat ng properties na hawak niya. Sagot ni Julian, hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha ni Mama Carmen bukas. Siya ang dapat narina sa tabi ko, hindi ang pakailamerang Elena na yan. Napatigil ang kamay ni Elena sa pagkatok. Ang awa na nararamdaman niya para kay Julian ay biglang napalitan ng isang matinding lamig. Ang mga taong pinagkakagastusan niya ng milyon-milyon ay wala palang ibang plano, kundi ang itapon siya sa oras na makuha nila ang gusto nila. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang kanyang kamay. Hindi na siya kumatok. Bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang folder na naglalaman ng lahat ng resibo, kontrata at dokumento ng kumpanya. Binasa niya muli ang bawat isa. Property title, under Elena's name. Business permits, registered under Elena's corporation. Glass Pavilion contract, signed by Elena. Gusto niya ng engrandeng palabas bukas? Pulong ni Elena sa dilim. Ang kanyang mga mata ay hindi na makasanduha, kundi isang matibay na desisyon. Ibibigay ko sa inyo ang palabas na hindi niyo malilimutan habang buhay. Sa halip na matulog, tinawagan ni Elena ang kanyang head of security at ang kanyang abogado. May mga utos siyang ibinigay na dapat matupad bago sumapit ang oras ng reception. Kinabukasan, sumikat ang araw ng kasal. Ang lahat ay tila perpekto sa labas ngunit sa loob ni Elena, nakahanda na ang mitya ng isang pagsabog na wawasak sa ilusyon ni Julian.
Ang Grand Glass Pavilion ay tila isang palasyong kristal sa ilalim ng dapit hapon. Nakikislapan ng mga crystal chandeliers na bumabalanse sa mga sariwang bulaklak na Dutch peonies at white lilies. Ang amoy ng mamahaling babango at tunog ng string quartet ay nagbibigay ng aura ng purong karangyaan. Dumating si Elena sa reception na mag-isa. Suot niya isang eleganteng navy blue gown na hapit sa kanyang katawan. Simple pero bakas ang autoridad at yaman. Habang naglalakad siya sa gitna ng ballroom, nararamdaman niya ang mga mata ng mga bisita. Karamihan sa kanila ay mga kasosyo sa negosyo ni Albert na matagal na niyang pinangangalagaan. Napakaganda mo ngayon, Elena. Bati ng isang matandang kaibigan ni Albert. Salamat, Tony. Malaking araw ito para kay Julian. Sagot ni Elena na may tipid ng ngiti. Ngunit sa loob niya, may ibang apoy na nagliliyab. Lumingon si Elena sa gawing unahan. Doon sa gitna ng ballroom ay ang presidential table. Ito ay isang mahabang mesa na pinalilibutan ng mga upuang may gintong detalye. Sa gitna ng mesa, may dalawang upuan para sa bagong kasal at sa tabi ng mga ito ay ang mga upuan para sa mga magulang. Dahan-dahang lumapit si Elena. Nakita niya ang isang upuang may nakasabit na card, Mother of the Groom. Walang pag-aalinlangan na upo si Elena roon. Ito ang pwestong pinagtrabahuhan niya sa loob ng 5 taon. Ito ang pwesto ng taong nagpuyat, nagbayad, at nag-alaga sa lalaking ikinakasal ngayon. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang kanyang pag-upo, narinig niya mabilis at mabigas na yabag ng mga sapatos. Pag-angat ang kanyang paningin, bumungad sa kanya ang namumulang mukha ni Julian, kasama si Isabella, na tila isang reyna sa kanyang malapantasya na wedding gown. Anong ginagawa mo rito? Malakas na bulyaw ni Julian. Ang boses niya ay naging sanhi ng biglang pagtahimik ng mga taong malapit sa kanila. Julian, upuan ko ito. Ako ang tumayong magulang mo. Sino ang nabigay sa iyo na karapatang umupo dyan? Putol ni Julian. Ang mga mata ay nanliliti sa galit. Huwag mo akong tawaging anak. Huwag kang magpanggap na nanay ko. Upuan yan ng totoong nanay ko. Darating si mama ngayon, kaya umalis ka dyan. Nakita ni Elena ang paligid. Ang mga bisitang VIP, ang mga taong dapat ay tinitingala ni Julian, ay nagsisimula ng magbulungan. Julian, pinahiya mo na ako sa bahay. Huwag mo na itong gawin dito. Mahinahon pa ring pakiusap ni Elena, kahit na ang kanyang kamay ay nagsisimula ng manginig sa ilalim ng mesa. Ang kapal ng mukha mo. Sabat ni Isabella. You're just a paid substitute, Elena. Your place is not here with the elite. Ang pwesto mo ay doon sa likod, sa tabi ng basurahan. Doon ka nararapat. Tama si Isabella. Tugtong ni Julian habang hinahampas sa mesa. Umalis ka sa upuan ni Mama Carmen. Ngayon din. Tumayo si Elena, hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi na niya masikmura ang kawalan ng utang na loob ng dalawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa clutch bag. Julian, hindi darating ang totoong ina mo. Nanginginig ang boses ni Elena. Hindi sa takot, kundi sa sobrang sakit. Ibinenta niya ang ticket na binili mo. Mas pinili niya ang pera kaysa sayo. Ito, basahin mo ang text niya. Inabot na Elena ang cellphone sa harap ni Julian. Ngunit bago pa man madapo ang tingin ni Julian sa screen, ang galit at ang denial sa kanyang puso ay umapaw. Sinungaling ka. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ng sino man sa loob ng ballroom, pak! Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Elena. Ang lakas na impact ay sapat na para tumabingi ang kanyang muka at malaglag ang cellphone niya sa sahig. Ang pavilion na kanina ay puno ng musika ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Lahat ay napatigil, lahat ay nakatingin sa namumulang pisngi ng babaeng nagpondo sa buong selebrasyong iyon. Ang tunog ng sampal ay tila isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng Grand Glass Pavilion. Ang dating masiglang tugtugan ng string quarter ay biglang huminto at ang taging maririnig na labang ay ang mabigat na paghinga ni Julian at ang mahinang singhap ng 200 bisita. Nanatiling nakatabingi ang mukha ni Elena. Nararamdaman niya matinding hapdi sa kanyang pisngi, ngunit mas matindi ang pagkirot ng kanyang puso. Ang bawat sentimo, bawat puyat, at bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon ay tila naglaho kasabay ng sampal na iyon. Julian, mahinang sambit na isang matandang businessman sa kabilang mesa. Anong ginawa mo? Si Elena ang... Wala kayong pakialam. Sigaw ni Julian sa mga bisita. Ang mukha ay nananatiling mapula sa galit. Sinisiraan niya, nanay ko? Ginagawa niya ang lahat para lang sirain ang araw na ito dahil alam niyang wala na siyang kapangyarihan sa akin?
dahan-dahang itinuwid ni Elena ang kanyang tayo. Hindi siya umiyak. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aaruga, ay tila naging yelo sa lamig. Yumuko siya at dahan-dahang pinulot ang kanyang cellphone na nalaglag sa sahig. Ang screen nito ay may lamat. Tila sumisimbolo sa tuluyang pagkabasag ng ugnayan nila ni Julian. Okay, Julian, kung yan ang gusto mo. Mahinahon niyang sabi. Ang boses niya ay hindi nanginginig. Ito ay matatag at puno ng pinalidad. Talagang ito ang gusto ko. Sagot ni Julian. Umalis ka na rito. Hindi ka kailangan sa pamilyang ito, Isabella. Let's go. Ituloy natin ang party. Ngumisi si Isabella, isang ngisi ng wagas na tagumpay. You heard him, tita. Guards? Paki-escort naman ang babaeng ito sa labas. Nakakasira ng araw. Tsaka ng view. Ngunit bago pa makalapit ang mga security guard ng venue, tinaas na Elena ang kanyang kamay. Sa isang senyas niya, 4 na lalaking nakasuit. Ang sarili niya mga personal security ang pumwesto sa paligid niya. Hindi niya na kailangan tumawag ng guards, Isabella, sabi ni Elena habang inaayos ang kanyang navy blue gown. Dahil bago ako umalis, may isang bagay muna akong gustong linawin sa harap ng lahat ng mga taong narito. Naglakad sa Elena patungo sa stage kung saan naroon ang mikropono para sa mga toast. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Tila ba ang sampal na natanggap niya ay naging korona ng kanyang katapangan. Elena, bumaba ka dyan! Sigaw ni Julian na akmang susugod pero hinarangan siya ng mga security ni Elena. Mga minamahal na bisita, panimula ni Elena sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na malinaw at makapangyarihan. Gusto ko lang sanang batiin ang bagong kasal, pero mukhang nagkamali ako ng pinag-alayan ng aking pagmamahal at yaman. Tumingin siya ng direkta sa mga mata ni Julian. Julian, sinabi mo na ang pwesto ko ay sa tabi ng basurahan. Sinabi mo na wala akong karapatan sa pamilyang ito at sinampal mo ko sa harap ng lahat upang patunayan yan. Tumigil sandali si Elena. Hinayaan niyang pumasok ang bigat ng bawat salita sa isip ng mga nakikinig. Ngayon, tinatanggap ko ang hamon mo. Kung hindi ako nanay mo, kung wala akong karapatan sa'yo, ibig sabihin, wala rin akong obligasyong suportahan ng kahit anong bahagi ng buhay mo at magsisimula tayo rito sa kasal na ito. Naglabas si Elena ng isang makapal na folder mula sa kanyang clutch bag. Itinaas niya ito upang makita ang lahat. I'm canceling this wedding now. Isang nakabibinging singhap ang nagmula sa 200 bisita. Ang salitang cancelled ay tila isang sumpa na bumasag sa kislap ng mga kristal sa loob ng pavilion. Ang mga wedding coordinator ay nagkatinginan. Ang mga caterer ay napatigil sa pagsasali ng alak at si Isabella ay halos malaglag ang panga sa gulat. Anong kalokohan nito? Sigaw ni Julian habang pilit na kumakawala sa mga security na humarang sa kanya. Hindi mo pwedeng kanselahin ng kasal na tapos na. Kasal na kami, Elena. Tapos na ang seremonya sa simbahan. Mali ka, Julian. Malamig na tugon ni Elena habang binubuksan ang folder na hawak niya. Ang seremonya sa simbahan ay isang ritual. Pero ang selebrasyong ito, ang pagkain sa harap ninyo, ang mga bulaklak na inaamoy niyo, ang aircon na nagpapalamig sa inyo, at ang gown na suot ng asawa mo, lahat yan ay nakasalalay sa isang bagay. Ang pera ko. Kinuha ni Elena ang isang dokumento at itinaas ito. Ito ang kontrata ng The Grand Glass Pavilion. Ang nakapirmang client ay ako, si Elena V. Madrigal. Ayon sa Section 4 ng kontratang ito, may karapatan ng kliyente na itigil ang event, anumang oras, kung magkakaroon ng kaguluhan o hindi pagkakaunawaan. At sa sampal na ibinigay mo sa akin, Julian, higit pa sa kaguluhan ang ginawa mo. Tumingin si Elena sa event manager na kanina pa nanginginig sa gilid. Rina, patayin ang sound system. Ihinto ang pagsisilbi ng pagkain. Ang lahat ng hindi pa nabubuksan sa bote ng wine ay i-pull out ngayon din. Pero, Ma'am Elena, nauutal na sabi ni manager. Gawin mo? O idadamay ko ang kumpanya nyo sa demanda para sa breach of contract. Banta ni Elena na may kasamang matalas na titig. Sa isang iglap, namatay ang musika. Ang mga ilaw na kanina ay madramang warm yellow ay naging puti at maliwanag. Ang service lights na ginagamit lamang kapag tapos na ang party. Elena, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin. Hysterical na sigaw ni Isabella habang tumatakbo palapit sa stage. This is my dream wedding. Binayaran mo ito. Hindi mo na mapabawi ang pera. Tama ka, Isabella. Hindi ko na mapabawi ang pera mula sa pavilion. Pero kaya kang bawiin ang karapatan nyo na tamasahin ito. Ngumiti si Elena. Isang ngiting walang behind at bahid ng awa. Ang 3 million pesos na ginastos ko rito,
Ituturing ko na lang na bayad para sa huling sampal na tatanggapin ko sa pamilyang ito. Isang mahal na bayad para sa aking kalayaan. Lumingon si Elena sa mga bisita. Sa lahat po na narito, humihingi ako ng paumanhin. Ang gabing ito ay tapos na. Maaari na po kayong lumabas ng maayos. Pero bago kayo umalis, nais ko lang iwan ang isang mensahe para sa bagong kasal. Muling tumingin si Elena kay Julia na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa tindi ng kahihiyan. Julian, ang sabi mo ay doon ang pwesto ko sa tabi ng basurahan. Nagkakamali ka. Dahil sa sandaling lumabas ako sa pintong yan, dadalhin ko ang lahat ng yaman, lahat ng koneksyon, at lahat ng ari-ari ang akala mo ay sayo. Ikaw, Julian, ikaw may iwan dito sa pabilyo na ito, kasama ang basurahang sinasabi mo. Dahil simula bukas, wala ka ng bahay na uuwian, wala ka ng kotseng sasakyan, at wala ka ng kumpanyang pamumunuan. Hindi mo magagawa yan. Ang kumpanya ay kay Papa. Huling hirit ni Julian. Basahin mo mga huling papeles na pinirmahan mo noong nakaraang buwan, Julian. Yung akala may allowance request, iyon ay isang deed of assignment. Pinirmahan mo ang lahat ng shares mo sa akin, kapalit ng pondong ginamit sa kasal na ito. Pahayag ni Elena. Binenta mo ang kinabukasan mo para sa isang gaming engrande na tinapos ko rin sa loob ng 10 minuto. Bumaba si Elena sa stage. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila hatol ng kamatayan sa pandinig ni Julian. Iniwan niyang tulala ang dalawa sa gitna ng isang malamig, maliwanag at tahimik na ballroom. Habang nagsisimulang lumabas ang mga bisita na may kasamang bulungan at mapanuring tingin, naiwang nakatayo si Isabela sa gitna ng dance floor. Ang kanyang malapantasya na wedding gown na nagkakahalaga na mahigit 200,000 piso ay tila naging isang mabigat na pasanin. Julian, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ang mga sinasabi ng babaeng yan. Pagmamaktol ni Isabela habang niyayanig ang balikat ni Julian. Tumigil si Elena, ngunit hindi siya lumingon. Wala na tayong dapat pag-usapan, Julian. Ang mga security na nakikita mo sa paligid, sila na ang bahala sa inyo. Eksaktong pagkasabi noon, lumapit ang head of security ni Elena kay Julian. Sir, kailangan niyo na pong isurrender ang susi ng SUV na gamit ninyo. Ang sasakyan iyon ay nakarehistro sa ilalim ng Madrigal Construction at ayon sa utos ni Madam Elena, kailangan itong maiwan dito sa parking lot. Ano? Paano kami uuwi? Magta-taxi kami sa araw ng kasal namin? Hiyaw ni Isabela. Mabuti pa nga ang taxi, Isabela. Sabi ni Elena at lumingon siya sa huling pagkakataon. Dahil ang mansyon kung saan kayo nagpaplanong tumira pagkatapos ng kasal na ito, nakagapos na ang mga pinto niyon. Ang lahat ng gamit niyo ay nasa labas na ng gate, nakalagay sa mga itim na trash bags, gaya ng gusto niyo. Napasinghap si Isabela. Ang kanyang mga alahas, ang mga regalo, ang kanyang mga koleksyon ng sapatos, lahat ay tinapon na parang basura. You can't do this. We are married. I am a madrigal now. Sigaw ni Isabela. Madrigal ka nga sa papel, pero walang naman ang bulsa mo. Sagot ni Elena. At Julian, wag mo nang subukang gamitin ang credit cards mo. Ipinasara ko na lahat ng supplementary accounts mo 10 minuto bago ako pumasok sa pabilyon na ito. Nagkagulo ang mga staff ng catering. Nagsimula na sila magligpit ng mga plato kahit may pagkain pa. Ang mga waiter kinuha ang mga mamahaling wine sa mesa ni na Julian. Ang pavilion manager ay lumapit din at iniabot ang bill para sa overtime at damages dahil sa eksenang nangyari. Sir, dahil sa kinansela na po ni Madam Elena ang main contract, ang ilang oras na itatagal nyo rito ay kailangan yung bayaran ng cash, 50,000 pesos per hour po. Seryosong sabi ng manager. Tumingin si Julian sa kanyang wallet. Wala siyang dalang cash dahil sanay siyang ang driver o si Elena ang nagbabayad ng lahat. Tumingin siya kay Isabela, pero ang tanging hawak nito ay ang kanyang bouquet na unti-unti nang nalalanta. Wala kaming pera ngayon, pero bukas babayaran ko kayo. Ako ang CEO ng kumpanya. Pagmamayabang pa rin ni Julian. Actually, sir, sabat ng abogado ni Elena na lumitaw mula sa likod. Head po ang kopya ng board resolution. Tinanggal na po kayo sa posisyon dahil sa unprofessional conduct at misappropriation of funds. At bukas, magsasampa rin kami ng kaso para sa physical assault dahil sa pananampal niyo kay Madam Elena sa harap ng maraming saksi. Dito na nanghina ang mga tuhod ni Julian. Napaupo siya sa isang upuang wala ng dekorasyon. Ang palasyong buhangin na itinayo niya sa ibabaw ng sakripisyo ni Elena ay tuluyan ng gumuho. Ang mga taong akala niya ay kanyang mga kaibigan ay mabilis na naglaho at ang tanging naiwan sa kanya ay ang babaeng pinakasalan niya para sa pera na ngayon ay nagsisimula na ring tumingin sa kanya ng may pandidiri.
Ang sikat ng buwan sa labas ng pabilyon ay tila nanunuyo sa bagong kasal. Habang papalayo ang sasakyan ni Elena, naiwan sina Julian at Isabella sa gilid ng kalsada, pitpit ang kanilang mga sarili sa gitna ng kadiliman. Hindi nagtagal. Dumating ang isang tow truck para kunin ang puting SUV na akala ni Julian ay kanya habang buhay. Julian, gawin mo ang paraan. Tumawag ka sa mga kaibigan mo. Pulyaw ni Isabella habang pilit na itinataas ang laylayan ng kanyang gown na dumihan na ng putik. Nagdial si Julian. Una niyang tinawagan ng kanyang best man. Pasensya na, Julian. Nakita ng parents ko ang ginawa mo kay Tita Elena. Sabi nila, wag na muna kitang kakausapin para hindi madami ang reputasyon ng pamilya namin. Ang tanging sagot ito, bago ibaba ang telepono. Sinubukan niya iba pa, pero lahat sila ay alinman sa hindi sumasagot o sadyang pinapatayan siya ng linya. Ang balita ay mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. Ang video ng pananampal niya kay Elena ay nag-viral na sa social media sa loob ng lamang ng isang oras. Walang sumasagot. Nangihinang sabi ni Julian. Anong wala? Paano na ang hotel na tutuloyan natin? Paano na ang flight natin bukas sa puntang Paris? Hysterical na tanong ni Isabella. Isabella, isara mo ang bibig mo. Wala na tayong account. Wala na tayong sasakyan. Hindi mo ba naiintindihan? Sa gitna ng kanilang pag-aaway, naalala ni Julian ang tanging pag-asa niya, ang kanyang totoong ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang international number ni Carmen. Ma, sumagot ka. Dasal ni Julian habang nagriring ang telepono. Sa wakas, sumagot si Carmen. Sino ba to? Madaling araw na narito ah. Ma, si Julian ito. Kailangan ko ng tulong mo. Pinagsalita na ako ng masama ni Elena at pinalayas niya ako, ma. Kailangan ko ng pera para makapunta dyan sa'yo. I'll stay with you, ma, please. Narinig ni Julian ang isang malakas at mapanuyang tawa mula sa kabilang linya. Isang tawang hindi niya kailanman narinig mula sa ina sa loob ng 5 taon nilang pag-uusap. Ano? Pupunta ka dito, Julian? Wala akong pampakain sa'yo. At anong perang hinihingi mo? Akala ko ba sa'yo na ang kumpanya ng tatay mo? Kaya lang naman kita kinakausap dahil pinapadalhan ako ni Elena ng perang buwan-buwan para lang wag kang multuhin ng katotohanan. Natigilan si Julian. Anong sinasabi mo? Ang nanay-nanayan mo nagbabayad sa akin para magpanggap na mahal kita. Pero ngayon wala na siyang binibigay sa akin dahil tinigil na niya ang transfer kaninang gabi. Wala na rin akong dahilan para kausapin ka. Wag mo na akong tatawagan, Julian. Masyado kang pabigat. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Julian. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal na ibinigay niya kay Elena. Ang tanging dahilan kung bakit mayroon siyang nanay sa nakalipas na 5 taon ay dahil kay Elena. Ang babaeng binalahuran niya ang dangal. Julian, anong sabi ni Mama Carmen? Magpapadala ba siya ng pera? Tanong ni Isabella na may halong pag-asa. Tumingin si Julian kay Isabella. Nakita niya sa mga mata ng asawa na hindi pagmamahalan naroon, kundi kasakiman. Wala na, Isabella. Wala na tayong kahit na ano. Nang gabing iyon, walang hotel na tumanggap sa kanila dahil blocklisted ang kanilang mga pangalan at card. Natulog ang bagong kasal sa isang mumurahing motel na binayaran ni Isabella gamit ang huling cash sa kanyang pitaka. Ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa hindi na puno ng tamis, kundi ng sisihan. Mura at pagsisisi. Nahuli na para itama. 1 linggo matapos ang kinanselang kasal. Nagising si Julian sa isang silid na hindi niya kailanman inakalang matutuluyan. Ang amoy ng pintura at kulog na hangin sa isang maliit na kwarto sa paupahan ay malayo sa bango ng Egyptian cotton sheets ng mansyon ni Elena. Julian, wala na bang natitira sa jewelry box ko? Pulyaw ni Isabella mula sa banyo. Ipinabili ko na ang engagement ring para lang may pambayad tayo rito sa butas na ito. Ano pang aasahan ko sa'yo? Hindi sumagot si Julian. Nakatingin lang siya sa kisame. Ang kanyang mukha ay may mga pasa na hindi galing sa sampal, kundi sa isang komprontasyon sa mga dating kaibigan na sinisingil siya sa mga utang niya sa sugal at party. Magtrabaho ka, Julian. Gamitin mo ang degree mo. Sigaw muli ni Isabella. Degree, Isabella? Hindi ako nakapagtapos. Sa wakas ay sumabog na si Julian. Pinabayaran ni Elena ang mga prof ko para lang ipasa ako. Kahit hindi ako pumapasok. Wala akong alam. Wala akong skills. Wala akong kahit na ano. Natahimik si Isabella. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit at pandidiri. So, sa madaling salita, isa kang basura? At ang basurang yan ang pinakasalan ko? Kasalanan mo rin. Ikaw ang nag-udyok sa akin na bastusin si Elena. Ikaw ang nagsabing sa tabi siya ng basurahan nararapat. Dahil akala ko may pera ka. Akala ko makukuha mo ang lahat.
ani Isabela habang mabilis na nag-iimpake ng kanyang mga natitirang gamit. I'm done, Julian. I'm leaving. Magtusa ka mag-isa. Hindi na pinigilan ni Julian ang asawa. Pinanood niya itong lumabas ng pinto nang walang lumingon. Ang kasal na pinondohan ng 3 milyong piso ay tumagal lamang ng 7 araw. Kinabukasan, lalong lumala ang sitwasyon. Dumating ang sabina para sa kasong grievous physical injuries at slander by deed na isinampa ni Elena laban sa kanya. Wala siyang pambayad sa abogado. Ang mga dating kakilala na abogado ni Albert ay tumaging hawakan ang kaso niya dahil sa takot na mairita sa Elena, ang tunay na reyna ng industriya. Naglakad si Julian sa kalsada, gutom at pagod. Napadaan siya sa tapat ng isang malaking billboard. Doon, nakita niya mukha ni Elena. Mukha itong mas bata, mas masaya, at may titulong Philanthropist of the Year. Elena V. Madrigal builds a future for abandoned children. Napaluhod si Julian sa bangketa. Naalala niya kung paano siya alagaan ni Elena noong may lagnat siya. Naalala niya ang mga paborito niyang pagkain na laging nakahanda pag uwi niya. Naalala niya ang bawat pagkakataon na pinagtatakpan ni Elena ang kanyang mga pagkakamali para lang hindi siya mapahiya sa mundo. Patawad, Elena. Patawad. Bulong niya sa hangin, pero walang nakikinig. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang usok ng mga sasakyan at ang ingay ng mundong tuluyan ang tumalikod sa kanya. Habang ang lahat ng pintuan ay nagsasara para kay Julian, ang pintuan ng katarungan ay nagsisimula namang bumukas. Ang batas ay hindi marunong maawa sa isang anak na ang tanging alam ay manakit ng kamay na nagpakain sa kanya. Isang taon na mabilis na lumipas. Sa dalampasigan ng isang pribadong resort sa Batangas, nakaupo si Elena sa isang malambot na recliner habang pinapanood ang pagdubog ng araw. Ang kulay, kahel at lilang langit ay sumasalamin sa payapang disposisyon ng kanyang puso. Wala na ang navy blue gown na puno ng tensyon. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting linen dress na sumasabay sa ihip ng preskong hangin. Ma'am Elena, narito po ang quarterly report ng Albert and Elena Foundation. Ani Rina, ang dati niyang event manager na kinuha na niya bilang personal assistant. Ngumiti si Elena at tinanggap ang folder. Salamat, Rina. Kumusta ang mga bata sa orphanage? Napakasaya po nila. Naku, dahil sa bagong wing na ipinatayo nyo, mas marami na tayong nailigtas sa mga batang inabandon na sa lansangan. Sabi po ng isang bata, kayo raw po ang kanilang anghel na ina. Napatitig si Elena sa dagat. Ang sakit na naramdaman niya noon sa Glass Pavilion ay tila isang malabong panaginip na lamang. Ang perang dapat ay winaldas ni Julian at Isabella ay napunta na ngayon sa pagpapakain, pagpapasuot at pagpapaaral sa mga batang tunay na nagpapahalaga sa bawat pagkakataong ibinibigay sa kanila. Balita ko po, nahatulan na ng korte kahapon. Maingat na dagdag ni Rina. Tumango si Elena. Alam ko, 6 na bang pagkakakulong para sa assault at kailangan bayaran ni Julian ang lahat ng danyos. Pero higit sa kulungan, ang totoong parusa sa kaniya ay ang mabuhay sa mundong alam niyang wala na siyang babalikan. Nabalitaan ni Elena na bago ang hatol. Sinubukan ni Julian na lumapit sa kanya sa huling pagkakataon. Nakita niya ito sa malayo, payat, madungis, at bakas ang pagsisisi sa mga mata. Pero hindi na siya lumingon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil tinapos na niya ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Napatawad na ni Elena ang kanyang sarili sa pagpili ng maling tao at iyon ang pinakamahalagang kapatawarang natanggap niya. Si Isabella, balita ay bumalik ito sa pagiging isang hamak na social climber sa mga bar, ngunit dahil sa viral na iskandalo, wala nang seryosong lalaking gustong lumapit dito. Si Carmen naman ay nanatiling miserable sa ibang bansa, paun sa utang at wala ng Elena na nagpapadala ng buwanang allowance. Tumayo si Elena at naglakad sa tabing dagat, hinahayaan ng tubig na humalik sa kanyang mga paa. Albert, bulong niya sa hangin. Tinupad ko ang pangako ko. Inilagaan ko si Julian hanggang sa huling sandaling kaya ko. Pero tinuruan mo rin ako na ang pag-ibig ay hindi dapat maging bilangguan. Ngayon, malaya na ako. At sisiguraduhin ko ang yaman mo at ang pagod ko ay mapupunta sa mga pusong marunong magpasalamat. Sa dulo ng dalampasigan, nakita na Elena ang mga bata mula sa foundation na nagtatakbuhan at nagtatawanan. Isa sa kanila lumapit sa kanya at inaabot ang isang magandang kabibe. Para sa inyo po, Nanay Elena, masayang sabi ng bata. Isang tunay at tapat ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dito, sa gitna ng mga pusong walang pagkukunwari, nahanap niya ang kanyang tunay na pwesto, hindi sa tabi ng basurahan, hindi sa anino ng ibang tao, kundi sa isang altar ng paggalang at tunay na pagmamahal.
Ang sampal ni Julian ay hindi naging marka ng kanyang kahihiyan. Ito ang naging marka ng kanyang paglaya. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo sa loob ng Grand Glass Pavilion. Para kay Elena, ang 5 taong iyon ay panahon ng paglago at katahimikan. Ngayon, sa edad na 48, mas lalong nagniningning ang kanyang kagandahan. Isang ganda na hindi nabibili ng pera, kundi galing sa payapang konsensya. Isang maulan na hapon, naglalakad si Elena sa labas ng kumpanya para sa isang site visit na mapansin niya isang lalaki sa kanto. Nakasuot ito ng kupasing uniforme ng isang janitorial service, nakayuko at abala sa paglilinis ng kanal sa tapat ng gusaling pagmamayari ni Elena. Napatigil ang mundo ni Elena nang mamukaan ng lalaki, si Julian. Wala na ang mapagmataas na binata. Ang balat nito ay sunog sa araw. Ang mga kamay na dati ay puro mamahaling relo lang, ang hawak ay puno na ngayon ng kalyo. Sir, tapos na po yung area na to. Mahinang sabi ni Julian sa security guard. Hindi alintana ang amoy ng paligid. Oh, sige, maglinis ka na rin doon sa gilid ng basurahan. Utos ng guard. Narinig ni Elena ang salitang iyon. Basurahan. Isang mapait na irony na tila ay tinadhanan ng tadhana. Julian? Mahinang tawag ni Elena. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na nabitawan ang hawak na walis. Ang mukha ni Julian ay mabilis na puno ng matinding kahihiyan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Pero nanigas ang kanyang mga paa. Elena? Ma'am Elena? Nauutal niyang sabi. Hindi na siya makatingin ng diretso. Lumapit sa Elena ng bahagya. Kamusta ka na, Julian? Napayo ko sa Julian at doon sa harap ng babaeng dati niyang inalipusta. Bumuhos ang mga luhang 5 taon na niyang kinikimkim. Patawad, ma'am. Patawad sa lahat. Tama ka. Tama ka sa lahat ng sinabi mo noon. Nasaan si Isabella? Tanong ni Elena, bagaman alam naman niya ang sagot. Iniwan niya ako nang maubos ang huling sentimo ko. Si Mama Carmen, hindi na rin sumagot. Mag-isa lang ako, Elena. Mag-isa kong hinarap ang gutom, ang lamig, at ang multo ng ginawa ko sa'yo. Lumuhod si Julian sa basang semento. Hindi inintindihan dami. Araw-araw hinihiling ko na sana hindi ko ginawa yon. Sana naniwala ako sa'yo. Pinagmasdan ni Elena ang lalaking itinuring na anak. Wala na siyang nararamdamang galit. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay isang malalim na pangunawa na ang buhay ay may sariling paraan ng pagtuturo ng leksyon. Julian, tumayo ka dyan. May nahon niyang utos. Tumayo si Julian, nanginginig. Inabot ni Elena ang isang panyo at isang cord. Hindi kita ibabalik sa buhay ko, Julian. Tapos na tayo roon. Pero dahil minahal kita bilang anak ni Albert, hindi ko hayaang mabulok ka sa kalsada. Sabi ni Elena, ang card na iyan ay para sa isang vocational training school na pinupondahan ng foundation ko. Mag-aral ka. Matuto ka magtrabaho ng tapat. Gamitin mo ang pangalan mo para bumangon, hindi para manakit. Tinitigan ni Julian ang card. Bakit? Bakit mo pa ako tinutulungan pagkatapos ng lahat? Gumiti si Elena, isang ngiti ng isang tunay na nagwagi. Dahil ang paghihiganti ay para sa mga mahihina, Julian. Pero ang pagpapakita ng kabutihan sa kabila ng kasamaan, yun ang tunay na kapangyarihan. Pinapakita ko lang sa iyo kung sino ang nanay na sinampal at itinapon mo. Tinalikuran na ni Elena sa Julian. Sumakay siya sa kanyang sasakyan na hindi na lumingon muli. Sa huling pagkakataon, nakita ni Julian sa side mirror ang imahe ni Elena. Isang babaeng malaya, marangal at higit sa lahat, masaya. Habang si Julian naman ay naiiwan sa tapat ng basurahan, hawak ang card na magsisilbi niyang huling pagkakataon. Sa wakas, natutunan na niya ang aral. Ang pwesto ng isang tao sa mundo ay hindi itinatakda ng upuang inuupuan nila, kundi ng paraan kung paano nila tinrato ang mga taong nagmamahal sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ating madamdaming kwento para sa araw na ito. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Angge, na nag-iiwan sa inyo ng isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay wala sa bulsa o sarangya ng ating kasal, kundi nasa respeto at pagpapahalaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Sana po ay naging inspirasyon sa inyo ang tatag at dangal ni Elena. Isang paalala na sa gitna ng sampal ng buhay, may lakas tayong bumangon at piliin ang ating sariling kaligayahan. Bago tayo tuluyang magpaalam, muli ay nagpapasalamat kami ng buong puso sa ating mga masusugid na tagapakinig at ang ating OFW kabayan. Ramdam namin ang inyong pangungulila at pagod dyan sa malayo. Kaya naman, asahan ninyong patuloy kami maghahatid ng mga kwento magbibigay sa inyo ng aliw at lakas ng loob. Kayo ang aming inspirasyon sa bawat salitang aming binibitiwan.
Isang espesyal na pagkilala rin ang pasasalamat sa ating master storyteller at ang tagagawa ng mga dekalidad na kwentong inyong napapakinggan. Walang iba kundi si Boss Rainiel. Salamat, Boss, sa inyong malawak na imahinasyon at sa pagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito dito sa OFW Kabayan Stories Channel. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong mga saloobin at i-share ang ating kwento sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-subscribe na rin po kayo para laging updated sa ating mga susunod na uploads. Muli, ako si Bisangge. Hanggang sa muling pagkikita mga ka-OFW, ingat po kayo mga kabayan at pagpalain tayong lahat ng may kapal. Paalam!